Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, February 4, 2025 at ayun na, yung inaantay natin na bullish engulfing candle natin. So ganda, naggalaw na market natin. May mga naiwan pero at least bumalik tayo sa 6,000 level. Nagbalikan na yung mga nagsitapon ng mga stocks from the last 2 days of trading natin. So nag-close tayo, medyo malakas siya, 6,089.06 and nag-up tayo ng, ang laki pala, 3.5% dito sa index natin. Although medyo naglaban pa rin yung sellers sa buyers sa market. So panalo yung foreigners. Meron siyang 47.6 million net foreign buy. And panalo yung mga bumili na foreigners natin nung nalaglag si PSE. Ayan. So about face yung yung galaw ng market natin ngayon. Bukas siguro matitesting yung talagang trend ng market natin kasi papunta ulit tayo dito sa pinaka MA9. So pero ang kailangan natin ma-break talaga yung MA20. Pero good sign kasi nag-bounce siya after na magkaroon ng oversold condition si PSE natin. So ano yung catalyst? Bakit siya bumalik? Kahit na nandiyan pa rin yung threat ng 200 pesos na wage increase sa Pilipinas. So ewan ko na lang. So ibig sabihin yung sahod ng mga regular natin, no? So ang taas na, halos 1,000 pesos na, di ba? So kaya lang, ang gagawin naman ng iba, itataas din naman yung itataas yung pamasahe, itataas yung mga bilihin. So parang ganun din, di ba? Nag-aabutan lang yung parang inflation lang yung epekto sa sahod. Okay. So anyway, ayan, so nawala ako. Yun nga yung pinaka-catalyst natin, nag-backtrack si Donald Trump temporarily doon sa mga tariffs na binigay niya, di ba? So 25% kay Mexico at saka kay Canada and then 10% kay China. So itong si Mexico at saka si Canada naka-hold muna. So mag-uusap muna sila for 30 days. So tama-tama lang 'yon, 30 days para mag-rebound yung mga stocks natin. Siguro pagdating na 6-1, doon ulit magkakaalaman kung mauntog ulit yung market natin. Kasi kung hindi masunod yung gusto ni Donald Trump doon sa yung mga kasi maraming illegal immigrants, di ba? So, ayun yung gusto niya mahinto. So, ewan ko, galing Canada, pero galing Mexico, marami talaga, di ba? Maraming dumadaan doon sa area natin na yan. Okay, so may reprieve yung market. Pero yung US stocks, nasilip ko na parang mapula yung kanina. Pero Asian markets at saka si crypto, medyo kahit pa paano nakabawi na rin yung mga traders natin doon. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. But hindi nasama sa trending stocks si Fruit. Ang taas ng galaw niya ngayon, nag-up siya ng 11%. So dito, yung nangunguna sa listahan pa rin natin, nakabalik na siya. Dati nawawala to eh. So nag-up siya ng 5%. Sumabay na rin siya sa bounce ng market natin. Meron siya 2.62 million net foreign sell. So pangalawa, China Bank, nagsiso ulit to, no? Nag-drop and then bumalik pero nag-close siya is mas mababa ng 1.08%. Pero grabe naman, no? 601.65 million net foreign buy. So talagang pinupush na umakyat si China Bank natin. So hindi kayo maubos yan. Ang dami niya, no? Halos bilyon-bilyon. Nandiyan yung mga hedge funds natin, mga foreigners eh. So diyan sila nagpupunta. So ibig sabihin may mga stocks pa rin tayo sa big caps na iniiwan ng mga foreigners natin. So 47 lang yung natira dito na net ng foreign buy natin. Okay? So gusto nila si China Bank. And then SCP, ayan. So after ng Doji, di ba? Doji talaga yung kailangan niya. After ng Doji, nagkaroon siya ng bounce na 5.51%. So sumabay na rin siya 1.92 million in foreign sell. At then yung battered na stocks natin, nickel, ayun congrats sa mga malakas yung loob. Nag-up siya ng 10.82%. Laki na yan. And ayun, net foreign buy kaagad siya, 18.4 million net foreign buy. Tapos si plus natin, na Doji yata to So 0.84%, tingnan natin, and 26.98 million net foreign sell. So nahirapan talaga to. Binobomba ng palabas ng foreigners. And then si AGI, ayan, market pa rin siya. So marami mga blue chips natin, halos lahat yata nagberde for today's trading natin. 3.19%. Ayan, nakabalik na yung iba. Yung iba nakabalik, napansin ko lang CNPF, nakabalik na. Meron pa rin mga naiwan. So, negative 12.18 million net foreign sell. Okay. So, very good. 3 days na, no? 2 days na, 3 days kasama yung Friday na nag-net foreign buy yung market natin. Pero hindi pa rin ganun siya kalagi yung bili, no? Pero from the last 2 days,
of trading natin, maliban ngayon, Friday and Monday is okay yung volume niya. So 500 and 600 million. Okay? So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold on stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then, follow mo lang ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews natin. Yung mga gusto ng guide, join ka lang dito sa trading group natin. So, yan, andyan po yung mga ibang kasama natin. And then, sa mga nakasubscribe, check na lang po yung uploaded videos natin from the last few days. Medyo makit siya ng konti. No? Company reviews, sample trades sa market, tama-tama. Check mo yung mga samples natin dito para makita mo yung mga trading style natin nung nung nagre-recover si pandemic. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus basic na PSE, stock market studies naman. Okay? So, yun yung ating YouTube channel. Crypto ko to para sa mga play to earn games. Siguro convert na lang natin to sa crypto, no? Wala na akong makakita na yung mga play to earn games na magaganda. Tapos sa social media, follow mo lang po ako sa Facebook account na Palabi Trader natin or dito sa Facebook page. Yan. Follow mo na lang po kahit alin dyan. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market, US and cryptos. So mag-upload tayo later on. Tapos ano ba yung balita ngayon dito sa mga stocks natin. Wala pa yung hindi ko pa makita yung ba't ganyan lumalabas sa feeds natin? Ayan. So, anyway, hindi ko pa makita yung summary ni Philippine Stock Exchange natin. Foreign funds, may summary. Ayan, ayan. Ito na lang. So, yun nga, yung net foreign buy is 47.6 million and halos lahat is verde. So, nag 3% tayo gawa ni ICT, 7%, Metrobank, tindi ni Metrobank, no? 7%, Meralco 6%, Monde 5%. Ang lalaki ng ng bounce, ASN 5.8. Good sign, di ba? BDO 5.4, SMC 4.17, Jollibee 3.98. So halos lahat is umakyat. Ang naiwan dito, yung mga mahina si GGS natin. Emperador, ewan ko, ba't So tariffs yata iniisip nila dito, no? Kasi nag-invest siya sa Mexico. Mexico yata yun yung distiller niya na bagong binili. Negative 3.55% naman siya. Okay? So foreign funds sold, Metrobank, ASN, AP, Meralco, SCC, DNL, MI, Jollibee, ABA, AC, Aboites, Ali, FLI, MEG, Globetel, Converge dito, ATI, Cebu, at saka si ICT. Foreign Funds Bot, BDO, BPI, China Bank, Alter, FPH, CNPF, FCG Keeper, CIC, Costco, eReits, Robinson, at saka si Macro Asia. So, pinaka-winner natin for today, siguro bukas magti-trending to kung may follow-up, no? So, si Fruit. So, launch its first year stock buyback. So, meron siyang 100 million na share buyback. Ayan. So, kaya pala, nagunahan kaninang umaga. Pag open pa lang niya, medyo malakas na si Prutas natin. Meralco, nag-up siya. Philippines extend Meralco's franchise for another 25 years. Ayan, okay na si Meralco. Tapos kanina, okay, malakas kanina. Ayan, marami na post. Kasi maganda yung yung galaw ng market. Asian equities rose driven by gains in Japan, Hong Kong, and as investors react to Donald Trump decision to delay the implementation of new US tariffs. And so, bitin daw muna hanggang gusto nilang ayusin. Kasi bumabawi din yung So, parang ganun din, di ba? Maliban na lang kung mas marami yung pumapasok sa US. So, halimbawa sa side ng Mexico kaysa sa US papunta sa Mexico or Canada. So, maliban na lang sa volume. Pero parang ganun din, di ba? Kung halos parehas. So, kawawa yung yung mga buyers ng mga products kasi tataas yung presyo gawa ng tax. Kikita si US sa tax. Pero lugi naman yung mga negosyante niya. So Honor Frutas Bakery surges 18% pala kanina dahil sa 100 million stock buyback plan niya. Okay. So Meralco franchise, okay na yung bill niya. Kept dissolves unit, Double Dragon, okay na yung kanyang fixed rate bonds.
Field rate will undergo a 1 hour trading halt on February 4. Hindi ko napansin. BPI reported a record net income. Ayan, maganda si BPI, 20%. Double Dragon is approaching 2.3 billion listing on the Nasdaq exchange in the US after fulfilling all the necessary requirements. Nga natin, matuloy yan sa trending stocks. Union Bank reported a 31% increase in net income. And then si Fruit by Band confirms 4.5 billion capex for 2025, primarily focused on solar and wind projects. And yan yung masyadong nakikita si BBT. Ayan, so nag-celebrate si PSE kasi bumalik ulit tayo sa, grabe naman, 6,000 level. Pandemic tayo. JT Cap, malaki upside, 745 yung target price daw, and then 530 yung last traded price. Phil Rip, okay, ano bang balita dito? Hindi ko napansin si Phil Rip. Ali, okay, so nag-bounce to. Metrobank, malakas yung bounce. Double Dragon. Share buyback. URC, Ali, at saka si Cebu Pacific. Ayan, ongoing yung share buyback. Declaration, dividends, BRN. Ali and DOT marked the groundbreaking of Taguig City Integrated Terminal Exchange. Ayan, mga share buyback. US pauses tariffs on Canada for at least 30 days after Trump and Trudeau reach deal. Ayan, so ongoing na. Bitcoin jumps 4%. So dahil dyan, umakyat ulit siya sa 100K. Pero ngayon, 96K lang yata si crypto natin. So gold, ayun, all-time high si gold natin, Alice MPH, ano ba? Says interest rate cut is on the table when Bangko Sentral meets during its next rate setting. Okay, so yung trade war, talagang grabe si Donald Trump. No? BPI records net income 62 billion. PSE closed transaction with AIA Philippines. President Trump agreed to postpone. So yun na yan, positive catalyst sa market. Okay, 25 rate cut daw. Tingnan natin kung matuloy yan. CTS, Alter, nag-drop pala kahapon. No? Balay, -4. So marami palang nag-drop kahapon sa kanila, SPNEC. -2, OGP 1%. Okay, so mga REITs, panalo pa rin yung mga REITs. And nag-drop yung US market natin. Hopefully bumawi na to kasi delay naman ng 1 month yung yung tariffs natin sa bandang US naman. Okay? So guys, yung ating Petron channel. So sabi ko sa inyo, tama-tama, start of the month yung cycle natin. So check mo lang po yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. Okay, so punta tayo dito sa pinaka-chart natin. Okay, pwede na ba itaas? Pwede na, no? Ito pinakamalapit niya 6,150. Basta support natin 5,800. Ayan, so support natin 5,800. So yung next na galaw natin, remains to be seen, no? Pero okay siya, di ba? Kasi meron nga tayong nasusukat na, di ba? Manet foreign buy, ayan, ganyan. Ganyan na lang, no? O, ganyan. Kasi ganyan yung ginawa ng price action natin. So, tignan natin for the coming few days kung mauntog ulit tayo dito sa MA20. Ang expectation ko sa kanya, kung mauntog siya is, kasi 30 days yan ang mangyari sa kanya, double bottom, no? O baka, kasi 30 days matagal. May konting, siya dito, may konting pagsilip, and then saka magta-trap si market bago yung inantay natin na kailangan natin double bottom sa market para ma-shake out yung mga mahina talaga bago siya mag-start ng recovery. Kasi syempre, magpa-profit taking yung mga nakasalo and then yung mga weak holders. So, ma-shake out ulit sila para makagalaw yung market natin. Walang natin kung pagdating nung usapan sa maging malala yung yung market natin. Pagdating sa 200 pesos wage hike. May mga nababasa ako na maraming company hindi kakayanin yung kasi natakin mo, di ba? Ilan yan? 30% yung tinaas ng basic. Ayan. So, although hindi naman tayo against sa pagtaas ng sahod sa Pilipinas, yung epekto lang naman sa companies at saka stocks yung tinitignan natin. Okay? So, 47.6 million net foreign buy, and then nag-up tayo 3.5%. So, remains to be seen kung kaya natin i-break yung temporary resistance malapit dito sa 6,200 level. Kasi 6 na parang 6,1 na yan.
So 6.2 na yung sinisilip natin na ito, meron siya mga resistance dito during time. Okay? So bearish pa rin yung overall picture ng market. Pero kung ras na lang kung nakasalo ka or yung stocks na hawak mo is nakabawi na doon sa tingnan natin si AJ mamaya kung ilan pa yung hahabulin nila para maka-break even doon sa drop na 20% last time naman. Okay? So nakita natin yung galawan ng blue chips. Dito na tayo sa mga winners and losers. So gumalaw si Fruit. Medyo medyo nauntog siya kanina, no? Pero okay pa rin, malakas pa rin. 11.67. Pero yun nga, umabot siya ng 18% kanina. Kala ko, bi-break ng tuluyan yung yung MA 100. Ayan, pero ayan, naunahan ng profit taking nickel. So, marami pa rin, no? So, 10.62% lalakas ng galawan, no? Wilcon, 9.25. Hopefully, bottom na nga talaga yung itsura ng market natin. ICT, 7.6. Ayan, Meralco, 6.27. Bumalik siya. SCP, 5.5. Mark Ventures, walang volume. CPG, ayan, no? Tindi ni CPG, no? Diretso. Yung galawan niya, 4.5. ABS-CBN, bukas daw malalaman to kung meron na naman session yata sa Congress si ABS-CBN. May nabasa ko kanina. San Miguel Corporation, 4.70. Oh, halos makarecover na rin si San Miguel natin. MRC, 3.85. Mahina pa rin. SMPH, yan. Tingnan natin kung breakout. Ito si Pure Gold. Hindi masyado nakabawi si Pure Gold pa, no? 3.4. Converge. Ayan, pabalik ulit sa breakout to. 3.29%. Security Bank, 3.04. And then si Ali, 2.5%. FCG, 2.5. Pero nasa bandang ilalim pa siya. STI. Tuloy na kaya to? Naantay ko din mag-breakout to eh. 2.16%. Tingnan natin bukas. Kasi si Plus, nauna na si Plus eh. Okay, so yun yung galawan. And then yung mga losers, hindi ganun kalaki yung mga losers, no? Ayan, si Max, 5%. Grabe din si Max, so lalim na, no? Tagal ng downtrend nito, 5.3%. Emperador, -3. Ayan, oh, pados-dos si Emperador, oh. Ano to yung, sa trade war siguro to. So, -3%. Ionics, -3% din. BHI -2.3, nauntog. Alter -1.9, and Lopez Holdings -1.4%. Okay? So ito yung galawan natin. Tapos silip tayo sa US market. Ano ba futures? Mapula, no? Mapula yung futures natin kay US. Negative 0.27, S&P futures, Dow futures -0.29, Nasdaq -0.99. Mapula sila kagabi, and then para mapula pa rin mamaya. European markets nag-bounce ng konti. Asian markets mix pa rin, no? Pero may mga nag-bounce na rin. Okay? So pagdating sa crypto, grabe, no? Pabagsak pa rin yung trend niya. Bitcoin 98K, pero nag-gain na siya simula kahapon na laglagan. Si Ethereum 2.7 ito. Hindi pa yata nakabawi masyado to. XRP 2.5 at and then si BNB 580. Dati 700 yan si BNB natin. Okay, so na-bounce na yung mga cryptos. Pero hindi rin ganoon kalaki yung bounce ng mga cryptos natin. Okay. So pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Okay, unahin natin si dito, mga dito natics. Okay, nag-bounce na rin siya. Nag-Dow G din siya ng konti kahapon pala. So meron siyang, ayun fill the gap, no? Okay, hindi na umabot dito sa ibang gap natin. Okay, so remains to be seen kung tipil ba natin tong gap natin na to. So nag-bounce siya 5%. So hindi pa naman siya nag-oversold bago siya nag-bounce. Ayan, bumalik yung mga traders natin sa kanya. Parang ang liit ng volume pero kung titignan mo, laki niya, no? 28.71 million. Pero dito, hindi mo siya masyado masilip. Ayan. So remains to be seen kung kaya niya i-break yung pinaka-downtrend channel natin. So mali yung indicator. Ayan. So tingnan natin. So pinakamalakas na resistance po, MA100 or MA9. So nasa bearish side pa rin naman yung mga indicators natin, yung RSI below 50 at saka yung MACD formation natin, nag-start pa rin na mag-recover siya. So, negative 2.62 million net foreign sell. So,
Yan na lang muna, abang-abang na lang ng good news para kay dito natin. Pero okay na, di ba? Malaki na rin yan, 5% na galaw natin sa kanya. Next, yung bago nating blue chip, China Bank, nangyari kay A-REITs, no? Tapos nasa trending stocks. Ayun, no? So, green up na naman siya, tapos talagang, binabantayan talaga siya, no? Laki naman ng capital nun. Sino kaya tong broker na to? 600 billion ulit, oh. Di ba kahapon, 500 o 400 billion si China Bank natin. Negative 1.08% and malakas. Kung ako naman, isipin ko, breakout na to. Kasi ayaw tantanan ng ayaw tantanan ng ng foreigners natin. Ayan, wala kasi tayong wala tayong resistance sa kanya. Sinasabi nga niya is more than 100 yung ayoko ilagay yung Fibonacci kasi ang laki kasi ng niya, tignan mo. Hindi ko sure kung dito dapat yung reference natin eh. Okay, pwede dito, no? Kasi kahapon dito kaya ito nilagay. Okay, so i-adjust natin. Ayan. Para magkaroon siya ng konting resistance. Tama ba? Tama naman eh. Ayun, nag-support, nag-resist, and then nag-bounce malapit dito sa Fibonacci. Okay, so ito na lang. Titignan ko sa kanya, 97 or 98 pesos. Parang gustong pabasag yung 100 eh. Ano ba yung sabi ni Phil Stocks natin? 100 plus yata yung per value nitong si China Bank natin. Ayan, overbought pa rin pala yung RSI level natin. Pero yun nga, nangangamoy breakout. Kasi ayaw tigilan ng ng foreigners natin. Ganun yung tingin ko sa kanya pag ayaw tigilan ng foreign buying, di ba? Hindi kagaya ni ewan ko kay Plus naman. So may hawak kasi ako na Plus. Puro net selling naman siya, umakit yung price, pero puro net selling, di ba? So siguro mas mas optimistic ng konti yung itsura nitong si China Bank natin. Ha? So 1.08% na drop. Next, tapos ang laki ng foreigners. SCP. Okay, so nag-bounce na rin siya after na Dow G. Dow G talaga kailangan natin sa mga bounce area natin. So lagay ko muna yung support. Okay, so dito na lang. Sa 10.5 kasi may support dito last time. Ayan, bullish. Hindi. Medyo kulang siya ng konti, no? O, sakto sa RSI 50. Tingnan natin bukas kung may follow-up si SCP. So na-break na kasi yung natin diyan yung support. So titingnan ko sa kanya is itong trend na to. Kung kaya niyang mag-reverse ng direction. So very very significant bukas lalo na kung sumampa tayo dito sa MA20, ibig sabihin tuloy ang uptrend natin sa kanya. Tapos yun nga meron siyang behind the scenes meron siyang catalyst yung ating Maharlika. Ayan, so tingnan natin. Sino pa bang mga stocks kaya ang candidate para sa Maharlika natin? Yun yung susunod nating abangan kasi makit naman siya kahit pa paano. Nag-start siya mag-breakout dito is halos 50% na yung binigay ni SCP natin. Next, yun finally, nagbabalikan na yung mga blue chips. Hopefully, tuloy-tuloy na yan. So, second day na nag-bounce si Nickel, bumalik na yung mga nag-cut o hindi pa sila bumabalik. Kasi kung titignan mo yung volume ng ayan traded volume natin, laki Tapos biglang nawala. Ibig sabihin, hindi pa bumabalik yung iba. Pero sayang din, laki din, 10.62% and ayan, lalo na yun, meron na siyang konting net foreign buy na 18.4 million naman. So, temporarily, pinaka-resistance natin, MA9, which is dito sa 2.75. So, hindi pa out sa bearish side si nickel po natin kasi below pa rin naman siya ng RSI 50 level. Yun nga lang maganda yung bounce niya. So, from the last 2 days, 3 days, so nag-up na siya ng 14%. So, panalo yung may BP during this time na bumabagsak yung ating mga individual na stocks, lalo na yung mga blue chips natin, sina EJ, ang laki ng ang laki na binalik sa kanilang mga price action naman. Okay? And then lastly, meron pa isa, si Plus pala, ayan yung alaga natin. So maganda yung Dow G. Ayan, tingnan natin bukas Medyo bearish din ako sa itsura ng Dow G na to Verde yung itsura niya. So clean out siya ng maganda. Ano ba yung usapan natin kahapon na next na resistance? Wala na, no? 30 ba? Okay, sa trend lines pala tayo tumingin. So hindi pa naman siya umabot pero parang hirap yung yung price action natin. So nilagay natin kahapon is around ito,
mga 31, 32 na pinaka-resistance. So, bullish yung RSI, bullish yung MACD. Formation niya, nag-recover na yung MACD at saka yung RSI. Kailan kasi, ba't kaya net foreign sell lagi to? Pangalawang araw na eh. So, minus 26.98 million na net foreign sell. Anyway, so nag-up naman siya 0.84%. So, tingnan natin kung aabot tayo dito sa 31.5 bago tayo mauntog kay plus. And then lastly, si AGI natin. Okay, nakabawi na. So medyo nauntog siya, no? Pero lumalaban yung yung price action niya, saan kayo mauntog to? So tingin ko dito sa 7.58. Dapat kasi meron siyang net foreign buy, no? O bumalik din yung eto at least bumalik yung volume niya, no? Tingnan mo to. So ganito kalaki yung volume niya nung nagalisan and then bumalik siya the next day. So nag-cut. Laki din lugi nila, no? So mga 6% din yung lugi ng mga nambuo sa kanya during this time. Okay, anyway, it's a good sign para sa blue chip natin ito. Kasi wala naman tayo makita na ano ba, earnings? Mahina ba? Okay naman third quarter earnings niya. O okay naman yung second. First medyo mahina. Baka negative yung full year earnings itong si AJ natin. Anyway, diyan na lang muna ako titingin mga 7.6. Magsasalubong yung price at saka si MA9. So nag-up siya 3.19%. Kailang wala pa rin kasi yung foreigners and nasa bear side pa rin naman yung RSI level natin sa kanya. Okay? So yun na lang muna yung ating review. So simple analysis na lang muna kasi hindi natin matansya yung galaw ng market. Hindi naman lahat kasi ng blue chips nag-bounce. Majority sa kanila nag-bounce pero hindi pa rin nakaka-recover dun sa malaking drop natin noong Friday. So hindi pa rin lahat is nagre-recover. Tingnan natin, mali mo. Pero good sign may nakikita tayo na 3 days, after 3 days, meron tayo nakikita na net foreign buy dito sa markets natin. Okay? So tuloy-tuloy na. So as usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Klavi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and then yung Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali ka lang po dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.